Mahigit 2 buwan mula nang sumadsad sa Tubataha Reef ang USS Guardian, posible ngayong araw o bukas pa lang tuluyang matuldukan ang salvage operation sa American warship. Umabot na sa $45 million o 1.8 billion pesos ang halaga ng nagagastos ng US Navy sa operasyon. Balitang hatid ni Rafi Tima. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga diver na nagpira-piraso sa USS Guardian bago ito tuluyang matanggal sa pagkakasadsad nito sa South Atoll ng Tubataha Reef. Ilan sa kanila, inabutan pa namin nagsasagawa ng cleanup operation sa lugar kung saan sumadsad ang minesweeper. Bagaman dayuhang salvage operator ang kinontrata ng US Navy para isagawa ang pagtanggal sa kanilang barko, marami sa divers, mga Pilipino. Kwento ng Pinoy diver na si Eduardo Mahinay, lubhang mahirap ang umpisa ng kanilang operasyon. Kahit mababaw lang daw ang kinasatsaran ng USS Guardian, ilang metro lang ang layo nito sa malalim na bahagi ng Tubataha. Kaya yung unang gamit na sinala namin, yung parts, nahihirapan din maglalaglag na angkla kasi malalim. Nagdating kami na naglaglag na angkla. Hindi umabot? Hindi umabot, nabitin. Kaya nahihirap. Hindi rin kami makaangkla sa rin, kasi bawal na. Pero nung dumating to? Dumating to kasi dito eh. Nakaposisyon kami ng maganda. Mano-mano raw ang ginawa nilang paghati sa barko matapos matanggal ang lahat ng gamit sa loob nito, gamit ang malalaking chainsaw. Pero ang pinagtuunan daw nila ng pansin ang pagtanggal sa lahat ng uri ng langis na maaaring tumagas mula sa pinira-pirasong barko. Siyempre, Tubataha rin. Kami, mga Pilipino kami. Talagang ayaw din namin na masira. Personal na rin. Kaya nililis na rin namin ang barko. Ayon sa US Navy, umaabot na sa $45 million ang gastos nila sa ginawang salvage operation. Ang crane ship lang na ginamit sa pag-angat sa USS Guardian, isa sa pinaka-high-tech sa mundo. Hindi nito kailangan ng angkla para manatili sa iisang lugar. Gamit ang thrusters o makina sa gilid ng barko at mga Global Positioning System o GPS at laser markers. Kaya nitong lumapit sa bahura at manatili nang hindi naapektuhan ang sensitibong coral reef. Ayon sa US Navy, posible para umakyat ang kanilang gastos dahil hindi patuloy ang natatapos ang operasyon. They will tow it to Sasebo, where our repair facility will take a look at if there's any other salvageable parts of the remains of the ship, and after that, then they will dispose of whatever remains. Rafi Tima, GMA News.